Dr. Cathy Go, dermatologist sa Philippine Dermatological Society. Napaka-galing na dermatologist ko. Nagtanggal ng nunal ni Dr. Lisa. At ready magbigay ng libreng tips. Doktora, lahat ng pwede natin ibigay na libre, papalusutin natin dito sa bilog ng cellphone para maabot natin yung mga kababayan natin here and abroad. Kasi yun ang gusto nila. Hello po sa inyo. Good morning po sa mga maraming tagahanga ni Doc Willie and Lisa. Very, very thankful po ako na nandito po ako ulit sa inyo. So, thumbs up po tayo this morning. Maraming tips po tayo this morning. Maraming Thank you tips, po. Pang mahirap, gusto namin. Pwede rin pang mayaman konti. Yes. Pero mainly pang mahirap, pang libre, pang home remedies na effective. Yes, Doktora, sa mga questions ninyo, actually pinost ko na yung face nyo, pangalan nyo kahapon, at maraming eczema eh. Parang ganito, Doktora Cathy. Oo nga po, no? Kawawa naman po. Opo. Ganito yung mga picture na pinapadala sa akin ng followers ko. Opo. Ano ba yan? Eczema? Eczema po, no? Ano bang eczema? Ang eczema po is a general term. Marami pong pinagmumulan siya. Pwede pong, let's say, for example, kung ang ating pasyente is homemaker, no? Yung mga misis po dyan, parating naglalaba, naglilinis ng mga pinggan, nagluluto. Kaya po nagkakaroon sila ng eczema sa kamay. Contact dermatitis to, Willie. Contact dermatitis to? Yes, oo, no? So, doon sa mga matatapang nating mga detergent soaps, wala po tayong magagawa. Kailangan natin malinis pong mga pinggan. Ano po, nabababad yung ating kamay sa detergent soap sa paglaba. Nagiging ganyan po ang ating kamay. So, mga Clorox, Sunrox po, minsan nag-iis-is po tayo sa pader, sa sahig. Very strong po siya sa ating kamay. Kaya po nagkakaroon ng irritation po, nag-inflammation, nangangati po siya, namumula. Tapos kakamutin po natin magbubutlig. Ito, magbubutlig sa baba. Magbubutlig, opo, mga butlig-butlig. So sa una-una po, magiging pula-pula muna. Magbubutlig po na may tubig. Tapos po, minsan nagkakaroon po ng mga kaliskis. Flaking is kaliskis, no? So it is all part of the strong nature of the acids and alkali, yung mga panglinis natin, no? So, kailangan, Dr. Cathy, minsan kasing kababayan natin, basta may ganyang mga eczema, sasabihin, kumain ako ng manok kumain ako wala namang so walang connection. Walang connection. Parati nilang sinasabi, kung maligaya silang kumain ng manok sa araw-araw, kung wala lang bird flu, okay lang po yun. Parati nilang sinasabi, bawal po bang kumain sa malansa? Masama po pa, baka may problema po ako sa dugo. Hindi po. Sa handling lang po ng mga chemicals po, kaya po lumalabas tong contact dermatitis. So, Dr. Cathy, paano itong mga Clorox, Zonrox? So, hindi na sila pwede gumamit? Paano gagamitin? No direct contact. Alam niyo po, wala? ang ginagawa ko ngayon po kasi yung yaya ko po nag-asawa, kaya mag-isa na lang po ako sa kondo ko. Marami pong salamat. So, ang ginagawa ko, bago ako maghugas ng pinggan, bago ako mag-washing machine, double gloves. Nagka-gloves kayo talaga? Gloves po talaga. Double gloves po. Cotton gloves before the rubber gloves. Saan bibili ng cotton gloves? Yung cotton gloves po, yung puti, white cotton gloves. Yung mga pang CAT, yes. Yung pang CAT. Yung pag ganun. Yung white cotton. Tapos, before the rubber gloves. Minsan po, doon sa mga medyo may nagbebenta pong PX stores na, masabi ko na po, no, yung handyman, yung mga ganon, meron po silang mga lined, no, na mga gloves. Sa loob po, parang seda, meron na pong parang cloth sa loob eh. So, pwede rin po yun. Basta po hindi diretsong rubber gloves. Kasi po minsan, nagpapawis po ang ating palad. Kaya po, nagkakaroon ng pawis para na rin hindi kayo nag-gloves noon. Ano po? And make sure, hindi po papasukan ng tubig yung ating kamay sa loob. Kasi pag napasukan pa ho yun, at nakulog pa yung detergent sa loob, ay, parang hindi na kayo nag-gloves. So, rubber gloves, pero double. Cotton gloves before the rubber gloves. Yung mga sabon, mga Perla soap, anong soap, mga Actually, Tide, pwede rin ba o meron din magkaka-eczema? Kung may eczema na po kayo, kung may problema na po kayo sa kamay, kahit po gamitan natin ng mild na Perla, hindi rin po pwede. So, kung
ganyan na po yung ating kamay, may kati-kati na, may pula-pula na, kailangan na po nakaguantes. Hindi po natin pwedeng hindi lagyan ng gamitan ng guantes. Ang pwede lang po, kunyari, meron kayong, alam niyo, marami sa ating bili ng mga pasyente, yung underwear ko, doktora, gusto ko ako yung naghuhugas. Ayaw nila panghuhugas yun ng washing machine, no? So, okay na rin, papayag na rin po ako. Perla soap, pwede po yun, sir. Ma'am, pwede po yung perla. Kaso lang, ang gusto po natin, wag po masyadong matagal kasi parating parang 20 minutes, isang pirasong panty pa lang ang nililinis. Kuskus, Oo, wag, no? Kukulubot, di ba? Ay, hindi lang kukulubot. Siyempre, magkakaroon talaga tayo ng contact dermatitis. Pag nabababad ng kamay natin, mga kasambahay, yes. Tapos kumukulubot na siya. Kumukulubot. Masama ba to o hindi naman masama? Depende. Karamihan kasi ng ating mga tagalinis, yung mga mothers, gusto nila yung matapang Kasi nga, mabango, parang siguradong aseptic, walang mikrobyo. Kaso lang napupuruhan po yung kamay natin. Kaya po, wag po natin gagamitan ng sobrang tagal na paglaba at sobrang babad po. Doktora, eczema din ba to? Ay, eczema rin to, really, oo. Minsan ang eczema nagkakaroon ng pangalawang personality. Sa sobrang kati, kinakamot nila ng husto. Parang kinamot to. Sobrang kamot, kumapal yung balat, di ba? Ang tawag dito is neurodermatitis. So, ang sarap kasi magkamot. Ang pasyente, although doktora, hindi na akong gumagamit ng ating mga detergents, ay naging habit na nila ngayon yung pagkakamot. Kaya, kumapal ng husto ang ating mga daliri, yung balat. Pag nakita mo yung mga skin markings niya, very prominent. Kahit anong parte yan, ng katawan, di ba? Pwede sa siko, sa Pwede, paa. sa paa, sa batok, anywhere na masarap kamutin. Ito, hindi to. Kasama na yan, tingnan mo, ang tumigas na rin yung kanyang kakakamot. Naku, Eczema rin to, pero neurodermatitis ang tawag sa kanya. So, Doktora Cathy, bukod sa paggamit ng rubber gloves at huwag kakamutin, ano ang gamutan natin? Okay. Meron bang kahit over the counter Yes. or hindi? Very, very important. Ganito po. Kung meron pong parang susumpungin kayo na sobrang kate, yelohan po natin. Yelo po. Kumuha ng ice. Kumuha ng yelo sa ice sa freezer. Direct. Pwedeng lagyan ng maliit na plastic, balutan ng plastic, tapos patayin sa lamig. Hindi po natin kakamutin kasi pag kinamot nyo ng husto at parang nalilibang kayo sa pagkakamot, magiging another eczema po yun. Hindi lang yun, magkakaroon pa ng secondary infection. At kakalat pa, mamamaga ang ating mga kamay. Ilang minutes ang yelo? Alam mo, ang yellow, Willy, pagka tinagal mo dyan, namamatay yung sakit. Kasi sumasakit. Namamatay yung kate, dahil sumasakit. So, ilang seconds? Siguro mga 2 minutes yun. Hindi lang a few seconds. Oo, 2 minutes. Para mamatay yung kate. May papahid tayo dyan? Pwede. Pwede nating ipahid. Kung meron po kayong mga lotions dyan, Vicks Vaporub, White Flower, basta lang matanggal yung kate na hindi nyo kakamutin. Pero yung sugat-sugat, paano matatanggal? Pag sugat-sugat na po, ang pinakamaganda, betadine. Yung dati ko pong sinabi sa inyo, iodine solution, lalagyan nyo po. Para Povidone, iodine, betadine. Pag nagsusugat na. Nagdudugo na. Oo. Minsan, ang ginagawa ng ating mga pasyente, Willie, gusto nilang lagyan pa ng agua oxinada. Ayos din naman. Agua oxinada? Paminsan-minsan, kunyari, meron kayong bagong sugat, nilagyan nyo ng agua oxinada, bago yung betadine, okay lang din po yun. Pero, wag po sobrang tagal ng agua. Kasi po yung agua oxinada, lalo pa hong nagpapasariwa ng sugat. Mas madali pa hong gumaling ang sugat sa povidone iodine. Mga steroids cream. Okay. Ang steroid cream, okay lang siya kung gagamitan na walang sugat. So, yung mga intact... Parang ganito, pwede yan steroid cream. Pwedeng steroid cream. Pero kung ang ang balat may sugat na, maiging pagalingin muna ang sugat bago maglagay ng steroid cream. Mahal pa yung steroid cream Alam mo, may uso ngayon na na topical steroid na binebenta sa mga drugstore. Tara, wag natin banggitin yun ang nakakainis. Ang mura, Diyos ko po. Kaya lahat bawal yun. Lahat na lang ng mga kati-kati ng ating mga pasyente. So, tama, mali. Hindi dapat. Madalas kasi nung mga nakita ko, medyo mali. Oo. Ano mangyayari kung masobrahan sila
nitong steroid cream na hindi natin babanggitin Oo. na nagtagal, 'di ba lalong magiging manipis yung balat? Oo, at saka sa ibang lugar kasi nilalagay kasi mga kati-kati sa singit, sa ilalim ng dede, nilalagay nila yon. Nagkakaroon tuloy ng fungal infection. Nagkakafungal. Lumalapad lalo. Yes. So, ano dapat ilagay? Kung steroids man, sandali lang. Sandali lang. Tapos Sandali lang. yung sinasabi yung betadine, ice lang, pero walang nang ipapahid. Pagka ganito, Anong no? lotion? Johnson's lang? Johnson's, intensive care Vaseline, okay lang. Ang role ng steroid, kunyari, dito sa kamay natin, ano, kung ganito ang hitsura, ang role ng steroid para mawala yung pangangati at para numipis yung balat. Pag numipis kasi yung balat, mas less ang pangangati. So, para maging mas effective yung gamot, lagyan muna natin ng lotion. Ha? Paglagay ng lotion, tsaka na lang patungan ng steroid cream. Mga 1 week lang. Ano ang kabutihan noon? Pagka nilagyan muna natin ng lotion, mas lumalambot yung balat. Pag naglagay ngayon tayo ng steroid cream, mas maganda ang absorption. Pangalawa, mas makakatipid po tayo doon sa steroid, di ba? So, ang steroid, kapag hindi na po ganun kakate, manipis na, hindi na po natin kailangan yon. Ang lotion na lang po ang kailangan natin. So, if ever, 1 week lang, 1 week at wag lang. sana wag bibili ng over-the-counter. Oo nga eh. Kaso, makasama. oo nga eh. Oo. Okay. Okay. Ang next, Dr. Cathy, ito yung most common question. Oo. Siyempre, tigyawat. Tigyawat, oo nga. Talagang paulit-ulit ito tinatanong nila, katulad nito. May mga tigyawat na parang bukol. Yan ang pinakamahirap, no? Pag nakita nyo. Pakita natin. Yung bukol, ito, no? Ito. Yes, no? Ang bukol na to. Ano problema dito sa bukol na Kasi to? pag bukol na ganito, Laki ng tigaw. mas mahirap yung ma-resolve. Hindi siya kusang matutuyo eh. Parang ang tigas na niya, Doktora. Correct. Ito, tigas na. Oo. So, paano natin malalaman kung bukol ba siya o hindi? Sa Latin po natin, ano po, ng ating dulo ng daliri. Kung meron po kayo nasasalat na may malalim na parang bilog. holen, ano po, may sa holen. loob. Yun po acne nodule. Yun po yung parang maliit na pigsa. Kung ikukumpara natin no, sa mga... So, pigsa na pala to. Parang ganon. Kaya yun ang pinakamahirap na i-treat eh. Dahil Ang gagawin nila, Dr. Cathy, pag ganito, puputukin nila yan. ayun na nga. Pagka Titirisin pinutok nila yan, magkakaroon ng uka na peklat. So, magkakabutas-butas. Magkakabutas-butas, no? So, pagka pinansin ninyo, yung ibang lugar niya may butas-butas na. Parang moon face na. Correct. So, ang ganitong mga bukol na ganyan, unang-una, kailangan po natin ibigyan ng antibiotic na iinumin, no? Iinumin para... hindi naman sila makakabili ng antibiotic, pero para lang sa kaalaman. Kaalaman. Ano tong antibiotic? Usually, ang binibigay natin mga antibiotic doxycycline, tetralysal, marami yan eh. Doxycycline, Yes. 100 milligrams. 100 milligrams twice a day. Pero may mga May bawal. precaution lang ako dun sa mga umiinom ng doxycycline. Kailangan, pag iinom sila noon, may busog na busog. Kasi minsan, masyadong masakit sa tiyan, mahapdi sa tiyan. Tsaka bawal magpa-araw. Correct, magbawal magpa-araw Kasi din. mangingitim. Oo nga. No? Yung mga tigyawat, kung kaya naman ng pasyente, ang pinakamadaling paraan dyan is ini-injectan natin to ng steroid. Kaya mo injectan sa clinic nito? Oo, ini-injectan natin ng So, steroid. doon muna tayo sa mura. Kasi Yes. sobra bait si Dr. Cathy. Doktora, walang pera yung mga followers Opo, ko. Gusto opo. natin libre, papalusutin Opo. natin doon. So, if ever, sa ibang mga general practitioner Yes, din, yes. non-derma like me, pwedeng antibiotics yan. Correct. Kasi sobra ng laki. Sobrang laki. Pero kung wala pa nung bilog-bilog na parang nana, no need yung doxycycline. No need. 1 week, 2 weeks. Usually, pag malaki, mga abutin tayo ng 2 weeks na antibiotic dyan eh. Oo, hindi kakayanin ng 1 week. Oo. Bawal lang sa bata, sa buntis. Of diba? course, of Okay. course. Another thing, no? Ano pa gagawin ang natin? tip Yes. nila, kunyari, meron kayong mga astringent, whatever, Eskinol. Eskinol. Kumuha po kayo ng, kasi medyo malaki po siya, Eskinol. no? Cotton ball po. ball. Basang-basa ng Eskinol. Doon lamang po sa malaking tigyawat, idiin nyo lang po ng konti. Pwede ba sa buong mukha na lang yung Eskinol? Kasi gusto natin spot treatment para mas matuyo yung bukol ng tigyawat. Eskinol. Eskinol, o alam mo, Povidone iodine din. pagka may nanana.
pwede ang povidone Paano iodine. papasok yung Eskinol sa balat? Ang ganito yan no? Pagka nilagay mo na medyo nandiin, kasi alcohol-based siya, medyo matutuyo siya on the surface. So, maaring mapahinog niya yung nana. Pag lumabas na yung nana, ayan na, si betadine na tayo. Pwede nang gamitin ng betadine. May tip, paalala natin uli, Yes. Billy, yung tip natin, no? Pag naglalagay ng betadine, may pressure ng konti, 2 minutes para ma-absorb. Betadine or Eskinol dun sa cotton Cotton buds bud. or sa bulak, Ipe-press, may pressure para press lang, pumasok. para Ginagawa pumasok. ko yun eh. Oo nga. Para mas mabilis matuyo yung pimple natin. Meron bang mga shortcut? Isipin nila may mga facial, ano ba yun? O Wash. yung kinikis-kis lang. Well, yung mga pampatuyo ng mukha ng mga katulad ng sulfur soap, okay rin yun. Sulfur soap. O, ano magandang soap sa kanila? Oh, yun na nga, si sulfur soap, pwede rin yun. Si Kojic soap, pwede rin yun. Si Gluta Kojic. soap. Gluta soap, pwede? Pampatuyo kasi ng mukha eh. Ivory soap, pwede rin yun. Ivory, oo nga. Pwede rin. Ivory Oo, soap. nakakatuyo ng mukha. Pimples, based on your experience, may bawal bang pagkain, O, yun. chocolate, oil, o Parati nilang tinatanong yan, Willie. Walang bawal na pagkain. Ang sinasabi ko sa pasyente, kung ano po ang pinaka-importanting gulay at prutas. Gulay at prutas po. Wala pong hihigit pa kung hindi gulay at prutas. At tubig po. Maraming tubig maraming po. tubig. Opo, gagawin maraming natin. tubig. Opo, opo. Pinapakita ko to. Meron pang mga ganitong pimple. Ito Oo nga. siguro, grabe na to. Grabe na yan. Oo nga, Ibang Willie. klase. Mamaya, i-discuss natin to. Ha? Ready lang po. Tutok lang. Ha? Opo, opo. Itong mga warts. Warts. Tapos ito pong, itong ating buni po. Buni. Pag-uusapan Opo, natin opo, mamaya. opo. So, yan. Yes, Doc Lisa? Doktora, merong mga over-the-counter na cream. Yung mga nasa tube-tube sa mga butika natin or groceries, pwede din ba yun? Yung mga naka-tube tapos ilalagay lang doon sa mga pimple na yun. Para sa akin, no, as long as hindi siya steroid. No? Antibiotic cream, okay. Hindi rin siya pang boni, okay din yun. Ano talaga yung anti-acne? Di ba Pwede meron naman, ng, yes. Nasa maliliit na tube. Pwede yon. Pero let me just give you a caution. No? Kung talagang bukol po siyang malaki, maaring mapaliit niya pero hindi totally matatanggal. Kasi nga po, mas mabilis po iinuman tayo ng antibiotic o kaya iiniksyonan po ng steroid. Yung po yung ginagawa doon. Yes. Yung injection, doktora. Yes. Bakit kailangan mag-injection? Mahalata yun. Yung injection kasi, really, anti-inflammatory siya eh. So, ang mangyayari, para hindi lalong umuka, gusto natin siya injectionan habang maliit pa siya. So, Parang ganito. Sino dito i-injection so ito, i-injection na natin yan. Pag ganyan kalaki. Ganyan kalaki, no? yan ang- Ito rin, mga malalaki yan. Yung dalawa, Ang ang dalawang yan, oo, i-injection na lalagyan ng natin yan. steroid sa loob. Oo, ito rin, i-injection na din yan. Steroid sa loob. Steroid, i-injection na natin. Ano So, mangyayari? Gagaling? ang steroid, pag in-injectionan mo, magpa-flat siya kaagad eh. So, pag nag-flat siya, meaning to say, nabawasan yung inflammation. So, yung scar na Yung mapaproduce pamahid niya, na steroids. ay hindi. baliwala. Kailangan Lalo i-check. pang lalabas ang tigyawat. So, hindi po natin ilalagyan ng topical steroid. Ang ginagawa po natin dito is ini-inject po yung steroid mismo doon sa loob ng bukol. Yes. Doktora, ang dami nagsasabi, titirisin daw nila yan. Baliwala lang daw yan. Santiris lang nila yan. Eh. Alam mo, Mga kabataan, di ba? totoo. Totoo. Di ba? Higa-higa, palitan, tiris. Meron akong, as a Ginaano, precaution lang. pinipiga. Oo nga. Huwag niyo pong titirisin. Kung matitirisin ninyo, hindi na po natin kayo mapipigil. Ano po? Kaso lang po, meron lang po akong isang precaution. Huwag po natin titirisin yung tigyawat sa ilong. Kasi po yun, nakakamatay. Tama ka, Willie. Pumupunta yun sa ating meninges, no? Yun sa ating utak. Cavernous sinus thrombosis. Correct. So, okay na po kung hindi ko kayo Sa mapigilan. experience nyo, Dr. Opo. Cathy, sa pimples, meron ka na ba nakita yung nagbutas-butas na yun? Ay, marami na. Ba, minsan meron tayong nakikitang tao na maraming butas? Opo. Anong cause nun? Ayun na nga. Yung ba yung pimples o mga, ano ba tong blackhead, whitehead? Ang blackhead, whitehead, hindi naman nagkukos ng buka. Prominent pores lang. Ang nag-uuka talaga, itong mga bukol na pinoint out natin kanina, Willie. Malalaki sila, tad-tad. Ang ginagawa ng pasyente, yun na nga, inaantay nilang medyo nagkakaroon ng nana, hihinugin nila kunwari, tapos titirisin nila.
So yun ang problema, pinadudugo nila. Kaya yung kanilang peklat ngayon is really an uka. Pangit tingnan. Pangit tingnan. Mahirap na remedyohan yon. May remedyo, kaso lang may kamahalan. Kasi ang Oo. remedyo doon, nile-laser po natin. Wala pong pwede tayong ipahid para gumanda at maging less deep po yung mga peklat na yun eh. Nile-laser po natin So, siya. kompleto ng gamutan na eczema, pimples, buong buo, kompleto, libre Opo. pa. Ito, maraming may ganito. Minsan, di ba? Folliculitis to, Kahit anong Willie. parte ng buhok, Oo, madalas anywhere. sa ulo, Anywhere where there is hair, Yan. pwedeng magkaroon ng parang inflammation. Kilikili. Yes, kilikili, sa balbas, sa binti. private parts, di Pwede ba? rin, Oo, yes. maraming ganyan. Oo, yung mga nag-shave, minsan ganito. Yun, sa sa mga lalaki. sa mga lalaki, Mga nagkakaroon balbon. din. Yes, yes. Folliculitis ang tawag sa kanya. Anong gagawin nila? Alam mo, Willie, lalo na kunyari, it's because of shaving. Meron po akong tip sa ating mga taga-panood dito, Willie. Pag nag-shave, lalo sa mga girls, kasi ayaw natin may hair sa ating binti. Tingnan po natin ang hair strand natin. Meron po siyang direksyon, di ba? Pababa. So, pag nag-shave po kayo, pababa, wag nyo na iakyat uli. Isang direction lang po pababa. Mas masarap ipaakyat para talagang tanggal Clean siya. shave, di ba? Oo, Ang clean problema shave. doon, pag binaba ninyo at inakyat nyo pa uli, na-irritate po yung orientation ng hair. Magkakaroon po kayo ng folliculitis. So, isang beses lang pababa. Wag ho yung pababa, Pati akyat, rin baba. sa mukha ng lalaki. Ganon din. Titingnan ninyo, observe nyo kung ano yung direksyon ng hair. Ginagawa ko yung opposite lagi para mas Mas clean ang shave, di ba? malinis, Correct. di ba? Unfortunately, pagka ginawa mo yun at medyo mahina ang katawan mo, ay awa ng Diyos, magkakaroon ka ng folliculitis. So, nadi-disorient yung hair eh. So, magkakaroon ng parang opening for the bacteria of the skin to enter the hair follicle. Yun yung problema sa Anong folliculitis. gamutan dito, Doktora? Ay, Isibetadine, yung favorite po natin, povidone iodine. Cotton bud, pipisilin nyo lang po doon, hindi po titirisin. Ano po, ilalagay po doon, didiinan. 2 Hindi minutes. magpupulay toyo lang siya. Hindi bali, kagaling naman tayo dito. Mga ginagawa ko, 2 days, 3 days. Hindi ba? Magaling na, tuyo na kaagad. Oo. Alcohol. Alam mo, yung alcohol, mas maganda pa rin ang Masakit povidone. Pareho namang masakit eh. Povidone, hindi Povid- masyado. Oo. Povidone pa rin po ang mas maigi kaysa kay alcohol. Oo. Yes. Doktora Cathy, Yes. isisingit ko lang. Baka Yes po. maraming mga lalaki, babae. Siyempre, yung siko, Doktora Cathy, Oo nga. di ba yan, nangingitim. Nangingitim. Sabi, lahi o Kakaganon. Saka magaspang. 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 O, pati tuhod yun, kakaluhod, no? Yun ang problema eh. Madasalin. Madasalin. Ewan natin kung talagang dinadasal ba. Ano nagdadasal. gagawin? I'm sure marami. Yung iba hindi na pinapansin, di ba? Correct. Oo, Well, siko. the most common thing that you can use, mga emollients like lotions, petroleum jelly. Oh, You pinost have, natin, ganito po petroleum yan, ha? jelly. Kailangan, dalawa pong bagay yun. Magaspang at maitim. Di ho ba? Oh, may team. So, unang gagawin po natin, less gaspang. Yun po yung unang kailangan magawa. Less gaspang muna. So, why? How do you do that? Yun na nga po, petroleum jelly, mga lotion. Especially after bath. Maglagay po tayo pagkaligo. Kasi mas malambot po yung balat natin. Lagyan po Wala natin bang siya. murang, ang dami lotion, nakakalito. Oo nga eh. Ako, minsan, Lander, Johnson's, ano ba? Para sa akin, alam mo, medyo old ano? style ako eh. Anong Parating, yun mga favorite ko, si Intensive Care Vaseline. Matagal na po kasi nandoon yun. Vaseline. Pare-pareho naman presyo nila. Oo nga eh. At saka medyo gusto ko medyo malagkit-lagkit ng konti kaysa sa malabnaw. Yung Lander maganda rin, kaso lang medyo malabnaw eh. So mas gusto natin doon sa mga magaspang na lugar na medyo thicker, no? Malapot po yung ating lotion doon sa mga lugar na yon. Okay. So, yun po yung favorite Huwag natin. ilulupa kasi magaspang. Lalo pang Yung mga iba lalo nga, pang gagaspang. yung Tama ka. nanay ko, gano'n. Kung ano yung maitim, Kukuha ng bato. kukuha ng Oo doktora, nga. bato. Anong bato ba yun? Hilod. Hilod. Oo, hindi na uso kasi ngayon ang ano sa kanila, lufa. Hindi Lufa na sa kanila. na sa kanila hilod during our time. Hindi po natin ginagawa yun kasi nga po lalong gagaspang po ang ating balat.
So, anong advice mo sa libo-libong naghihilot? Siyempre, gusto natin malinis Oo eh. nga. Mamili po kayo ng bato na hindi masyadong magaspang. Yun lang. Yun po yung advice ko. Kasi po, hindi po dapat Huwag na ihilurin bato. ng masyadong Ano na lang, matigas. tuwalya. Tuwalya, tama po yung bimpo, Tuwalya, okay na po bimpo. yun. Pero wag po rin masyadong madiin kasi yung ibang mga taga natin, subaybay, talaga naman parang nag-iis-is sila ng balat eh. Wag po masyadong. Ayaw ng libag. Ayaw ng libag, oo nga. Ayaw nila Para Kati, malagkit. pinopost ko yung tips nyo na pag maliligo, 7 to 10 minutes Oy, oo, lang. tama. Ayaw nila. Ayaw nila Marami. eh. Ang comment nila, ako daw at least 30 minutes nakababad sa Sa shower. shower. Therapy. Pero yung 7 to 10 minutes, yun yung may tubig, di ba? Oo, Hindi syempre. naman counted yung nakatayo ka lang doon. O, syempre. Oh, O, kaya 7 to 10 minutes nababad dun sa shower. Tama yon. Alam mo, I cannot deny the fact. Yung ibang pasyente po kasi natin, ibang mga yung mga nanonood dito, therapeutic sa kanila yung Willie, yung pag nasa banyo nila, it's their Pamparelax. quiet time nila. O kaya yung 30 minutes sila, wag mo na masyadong awayin sila. Okay lang. Pero kung may problema sa balat, ay, kailangan po talaga 7-10 minutes lang po. Sa akin po talagang 7 minutes Bakit lang. kung mababad ng... Ito si Doc Lisa, 3 minutes lang. Tama yun. So, pag nababad... Nawawala yung natural oils natin nawawala yung oil. Lalo pa yung mga ibang, yung mga Gumagas kalalalakihan natin, ayaw maglagay ng lotion yan. So matagal pa sila maligo, lalo sila magda-dry. Kaya Dry skin. 7 minutes is optimum na. Ito, doktora, ang kinahihintay nilang topic. Ano yan? Cellulite. Nako, Ako. cellulite. Ay, oo Mahirap nga. yung cellulite. Oo nga. Oo. Alam mo, Pwede ito, ba natin sabihin, natural lang to, wag nilang pansinin? ay, kung pwede nga, yun Diba? ang sasabihin ko sa iyo. Parang may, actually ito nga maayos pa, parang meron siyang, Mga bumpy-bumpy. oo, mga bumps. Oo. Minsan, stretch mark Oo nga. Alam mo, sa hita. para sa akin, Willie, ang ating mga stretch mark, cellulites, ano yan eh, history ng katawan natin yan eh. Yung stretch mark, tumangkad tayo, nagkaanak tayo, di ba? Hindi natin may pagkakaila yun eh. So para sa akin, it's a story of our life. Yung cellulite, ganito po yan. Yung mga pangpatak, tunaw po dyan, mahal po no? Nili-laser yan eh. So medyo, pag gusto ho natin na medyo makatipid, exercise. Exercise is the best policy po. Gaganda pa yung katawan natin, gaganda yung muscle po natin. Yun po yung mas magandang paraan para sa cellulite. Anong exercise? Ay depende, kunyari ito yung sa leg muscle niya. Di mga squats, leg raising. No? Matutunaw ang cellulite Gaganda pa yung katawan. So, ang aking advocacy, Willie, walang shortcut. Yung mga shortcut, mahal Kung kaya natin, okay. Kung hindi natin kaya, do it the hard way, which is the better way, healthier way, exercise. Sa mayaman, merong bang magic dito? Pagka mayaman, okay, Mayaman. na inile-laser siya. May tinatawag na ultrasound, radio frequency, para matunaw-tunaw itong mga taba-taba sa ating extremities. Pero you have to understand, yung mga nagpapa-laser po nito, hindi po nakukuha sa isang session. Every 2 weeks, every 4 weeks po, paulit-ulit. Hanggang sa matunaw po yung taba ng kanilang mga binti. Doktora, may naiiwan dun sa skin nila, yung parang na-stretch nga rin na marks. Oo, stretch mark. Pag nagbuntis, ganun din. Kaya ba yung tanggalin din ng laser? Ang nagagawa Or po lotion? ang nagagawa po ng laser is to improve it only, not to erase it. So, sa laser, pwede nating subukan po 'yon, no? Pag meron po tayong extra money, mahal lang po sir, mahal lang 'to mga kaibigan, ano po. Pero na-i-improve po niya. Kaso lang po hindi po niya talaga na-erase. Yung mga pamahid din po, hindi rin po na-erase. Nabibigay lang po niya is microscopic improvement. Hindi po natin nakikita yung improvement na yon, pero meron daw pong microscopic. So, ang pinaka-minimum na sinasabi ko po sa mga pasyente, any lotion, may mga cocoa butter pang well, they're not even better than ordinary lotion. So, ordinary lotions, as often as possible on those areas.
Doktora Cathy, Yes. ito, marami rin ako nito. Oo Ayan, nga. ako, itong Ito gustong mga- kababayan natin. Oo. Skin Skin tag. tag, kuntil. Kuntil, skin Oo, tag sa kuntil. kilikili, Sa singit, oo. sa singit, masama ba to? Hindi. Cancerous ba to? Hindi naman siya cancerous. Bakit ang dami nito? Pag nagkakaroon ng constant friction, no, between two of opposing surfaces, nagkakaroon ng kuntil eh. No, sa leeg, pag mataba rin ang isang pasyente, medyo nagkakaroon din siya sa areas of fold, no, dito sa kanilang leeg, dito sa kanilang kilikili, no. So, ang ginagawa lang natin yan, kino-cauterize yung stalk. Madali lang pong gawin yan. Hindi po nagiging cancer. Pag nagkakaedad din tayo, Willie, mas maraming lumalabas. May over-the-counter, pwede ilagay? O pwede bang hilahin na lang? Pag hinila, nadugo. 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 Tsaka pag hinila mo, hindi na putol, lalong hahaba. Lalong hahaba. At saka magkakaroon ng tinatawag natin pyogenic granuloma. Yung pyogenic granuloma, di ba, Nana, hinila. hinila. Oo. No? Tapos, o di kaya inikot-ikot. No? Ikot-ikot. Tapos, gawain ko yun. inikot-ikot. Tapos, medyo nagkaroon ng sugat. Magdudugo. Tapos, hindi ba, pag nadugo, natakot na tayo, iiwanan na natin. Tapos, pag nagalaw natin ng konti, dudugo uli. Pyogenic granuloma na po siya, hindi na po siya kuntil. So, pag ganun po, medyo mas mahirap po siyang, kailangan po talaga makita ng dermatologist para matanggal po siya. Yung home remedy, really, depende sa area eh. Yes, anong home remedy? May pang... May mga over-the-counter, no? But you have to understand, meron pong tamang paraan ng pagpahid, yung mga pinapahid. Kailangan po, ipapahid po yan mismo doon sa leeg. Sa leeg noong kuntil. sa leeg mismo. Ito po ang leeg, di ba? Nakita po niyo itong kuntil, mahaba siya, di Yung ba? stock eh. Correct. Itong leeg na yan, doon mismo ilalagay yung gamot. Anong pangalan ng gamot? Pwedeng duofilm, no? Yun ilalagay din yun eh. May salicylic Anong acid generic? yun eh. Salicylic. Parang antifungal. Actually, it's keratolytic. Keratolytic siya. Yan, laki. Pero, to prevent the solution to go beyond the area, lagyan muna natin po ng petroleum jelly yung paligid. Okay. Tapos, doon po natin lalagay yung gamot mismo doon lamang sa leeg. Doon sa leeg, sa stalk, doon sa neck. Huwag niyo pong bibitawan kaagad. Hawakan niyo hanggang matuyo yung ating pinahid doon sa leeg. And then afterwards, makikita ninyo, okay, tuyo na, tsaka niyo bibitawan. Huwag niyo hong hihilahin. Antayin niyo lang okay, unti-unti parang nagkakaroon na siya ng parang numinipis na siya eh. Tsaka lang po natin siya gugupitin. So, ang importante po, gugupitin, correct. Kasi yung duofilm, ang ginagawa niya, pinalalambot niya yung gitna eh, lalagay mo yun, parang, tapos doon mo siya gugupitin. Kaya nga importante, you have to protect the surrounding. Yung surrounding surface ng skin, mapoprotektahan mo para hindi malagyan ng gamot. So, ginagawa to Dr. Cathy sa abroad? Pwede. Dito sa atin. Do it yourself? Pwedeng gawin din dito sa atin. No harm naman. No harm, kaso lang, Sterile. it has to be done Malinis. properly. Yung iba kasi nilalagay na lang, nagkakaroon tuloy ng infection. No? Meron pang mga ibang product tulad ng, yun na nga, sa salicylic acid, sinusunog kasi. Pwede rin anti-wart pareho din? Pwede rin anti-wart, kaso ang wart po Iba ang paraan ng pagtanggal. Pag wart, hindi iba. Ipe-pair siya, kailangan gupit-gupitin and then Pag success. kulugo, iba. Iba. Ito, mas madali siyang tanggalin kasi mas manipis ang balat eh. Ang kulugo, Ang iba. kulugo, mas makapal siya. Kaya, madaming beses mong gagawin yung duofilm. And then you have to pair several times, hindi lang isang beses. Pair is to cut. To cut. With the scissor or with nail cutter. Ito naman, is this vitiligo? Yes, this is Ito, vitiligo. marami ring sumusulat sa atin, hindi ganun karaming pasyente, pero pag meron silang ganito, sobra silang concerned. Sobra silang concerned kasi Sobra silang natatakot concerned, sila baka ma-cover yung buong sabi katawan nila, nila. Dok, kumakalat na, Dok. Oo nga. Ano na gagawin ko? Yung iba nga, nagja-jacket na lang. Correct.
Well, sa totoo lang, this is just aesthetic, Willie. Hindi naman ito kailangan ikahiya eh. Kasi nga, aesthetic. Ano tawag dyan? Vitiligo. Vitiligo. Vitiligo siya. Alam mo, meron akong fina-follow sa Instagram, isang model. Model siya sa Amerika. May vitiligo. Hindi niya kino-cover to ng makeup. Wow. Nagmo-model siya Na may vitiligo sa mukha, sa katawan. Very proud siya sa kanyang vitiligo. Yan din ang gusto kong ipaalam sa ating mga... Ano itong vitiligo? Bakit nagkakaganoon? Marami na didepress? Correct. Ang vitiligo po... Baka hindi makaasawa? Ang vitiligo po is genetic eh. Ang nangyayari po, yung kulay ng ating balat, kinakain po natin, yung sariling cells natin, kinakain po ng ating katawan. Kaya po naiiwan po siyang puti. Hindi po siya nakakahawa. Ang problema lang po, hindi rin siya cancer. Hindi nakakahawa. Hindi. Oo. At wala po siyang connection sa loob ng ating organs, internal organs, no? Kahit na po i-check pa natin ang ating thyroid kasi po parati yun ang baseline studies, baka may thyroid problem. Kadalasan po wala. So it is just kulay lang po ang problema. Pero hindi po dapat ito maging dahilan na ikahiya ninyo kasi nga po hindi naman po ito nakakahawa. Michael Jackson may ganyan. O yun na nga, hindi ba? Oo. At saka yun na nga po, meron po akong fina-follow na model sa Amerika po. Mayroong vitiligo. Siya po is a black American. May vitiligo. Di lalo pa hong nakikita yung kanyang puting-puti na patsi-patsi sa katawan. Doktora, vitiligo, namumuti ang balat, may gamot ba yan? Ay, ang Wala problema, ang gamot, napaka-poor ang response rate. Very poor ang response rate. Yung mga sun tanning solution, hindi niya napipigilan eh. Magpapaaraw sila? Hindi. Magpapaaraw kasi yung solution ng pinapahid para maging receptive sila to sunlight. Pero at most, it can only pigment it lightly but not really pigment it to normal skin. 1 to 2 more topics sa ating Yes, part 1. Doktor, yes, yes. medyo maselan lang, pasensya na, paa ito. Oo. Ulan-ulan. Oo, nag-ulan, alipunga, Alipunga, fungal infection. oo nga. Marami hindi nila alam na meron silang alipunga. Tama. Kasi nga, feeling nila parang kaliskis lang yun sa balat ng paa eh, no? Yan, no? Alipunga siya. So, ang alipunga, marami siyang hitsura. Merong kaliskis, mga kaliskis to, in between the toes, no? Doon sa webs ng toes, yan. Kaliskis, may isa pang manifestation, mapula. So, may kaliskis, may pula, at may butlig-butlig na tubig. So, tatlo po yung manifestation. Hindi lang puro kaliskis lang o butlig na may tubig. So, yung butlig na may tubig, pwede dyan, pwede sa paligid ng daliri ng paa. Tinea pedis, Tinea pedis, alipunga, fungal infection, athlete's foot. athlete's foot. Nakakahawa. Yes, Nakakahawa. nakakahawa May amoy siya. din. May amoy, yes. So, Amoy anong, na anong gagawin natin dito? Make sure, katulad ho ngayon, nag-uulan-ulan, di ho ba? Pagkadating nabasa. ho natin sa bahay, tanggalin po natin yung ating basang sapatos, patuyuing maigip, linisin, sabunin ng maigip, and then, pahanginan pong tuyong-tuyo ang ating paa, and then, magsuot po ng tsinelas na tuyo. Hindi po dapat basarin na tsinelas. Make sure po, the following day, bago nyo suotin ang yung sapatos, tuyo na yung sapatos natin, ilagay sa likod ng rep, di ba? Mas madaling matuyo yun, Tapos po, lagyan po ng foot powder ang ating paa. Pwede bang baby powder? Pwede rin, kung wala tayong foot powder, basta powder. Mahal natin foot powder. Mahal din, mas mahal. Foot powder, pwede po, Baby or baby powder. powder, pwede rin. Cornstarch. Mas maganda na lang original, yung Baby powder. regular baby powder. Kasi po, ang powder nakakatulong po na maiwasan po yung pagpawis. Kaya makakatulong po yun. Tapos po, yung ating medyas, no? Yung medyas po natin, wag masyado makapal. Yung manipis lang po na cotton socks. Anong ipapahid na gamot, Dr. Kung walang Patty? sugat, kung wala pong mga galos, pwede po yung mga antifungal, over-the-counter antifungal, no? Mga generic is Tinaptin, mga ketoconazole. ketoconazole. Opo, no? Yun ang madalas na ginagamit eh. Si Mura na Tinaptin. sa generic ngayon eh. 100 pesos lang. Oo. So, antifungal, papahiran natin Papahiran. 2 beses. Meron po akong may tip pa po ako dyan. Oo. Pag naglalagay po tayo ng antifungal, meron pong 4 na procedure, steps. Dry cream, dry,
powder. So, anong ibig mo sabihin? Ulit, Bago ulit, kayo ulit. maglagay, dry. Patuyuin. I-dry natin yung paa. Maigi. Tapos lalagay po yung cream. Anti-ketoconazole Ketoconazole cream. Isang pahid. Tapos, hahanginan uli, patuyuin. I-dry yung cream. Correct. Oh. And then, powder. Powder yung last. Yung last. So, dry cream, dry powder. Powder is baby powder. Baby powder. So, yun po yung steps bago kayo maglalagay ng cream sa paa. Ketoconazole cream, antifungal cream, 2 times a day. Twice a day, morning How and night. long? 2 months. 2 weeks. 2 months, really. 2 buwan. Si Dr. Cathy lang nagsasabi ng 2 months. 2 months. 2 months. Bakit Opo. 2 months? Kasi, ang fungus Pero kung po, 1 week, mawawala na yun. ay, hindi pa. Tuloy-tuloy lang po natin. Pero Alalahan, 1 week, medyo gaganda na yan. medyo gaganda. Yung On iba the titig- second week, hindi po 1 week lang. So, kung 1 week po, nakikita nyo dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Itutuloy pa ho ninyo. Hindi po ninyo siya titigilan. 2 months. Bakit po ganoong katagal? Kasi po, ang fungus, ang buni po, matagal po siya bago maging tuktok ng balat. So, malalim po ang ating mga balat. Maraming layers po siya. So, hindi lang po siya nasa tuktok, nasa ilalim din po siya. Kaya po, kailangan ganong katagal po na pinapahid yung gamot. So, yun pala ang Yes. problema natin. Last topic, Doktora, Yes. sa ating part 1. Yes, yes. Konting nail tips lang. Nail tips. Marami oo. kasing ganitong patay na kuko eh. Patoy, oo nga, ito, no? Oo. Pag nakita mo ito, Willie, tingnan mo ha. Yung kuko niya sira dahil yung kanyang proximal nail fold, ito, namamaga. So, nakikita natin yan commonly sa mga labandera, yung mga kusinero. Yan. Because Ano nga, yan, Doktor? it is a fungal infection of the proximal nail fold, usually candidal. So, sinisira niya yan, kaya sira yung nail paglabas. So, yung mga Anong dahilan ba't sila nagkaganito? Sabon? sa sabon, sa pagbabad, no? Parang eczema. Hindi. Pero Hindi ito, naman, it's na to. infection eh. At saka alam mo, Willie, yung mga nagluluto ng, yung mga, di ba, yung mga cook, minsan naglilinis sila ng, isda. Oo. So, yung paglinis ng isda, minsan natutusok sila. So, nagkakaroon ng bacterial paronychia dyan. So, ito, nagkakaroon ng bacterial infection. Paglabas ng kuko, sira. So, it's all because nabababad ng matagal yung kamay sa tubig. No? Anong gamutan natin dyan? So, yun na nga pa, sabi ko kailangan po wag natin siya bababad, no po. Kung nasa palengke po kayo, kung nasa palengke, wag niyo na hong palilinis niyo na lang po sa palengke ang ating mga isda, wag niyo pong iuuwi na kayo maglilinis. Lulutuin na lang natin, pakaliskis niyo po, patanggal ng hasang doon sa palengke na po para hindi na po masugatan ng ating kamay. Now, pag nandiyan na po siya, favorite na povidone iodine. Pag may sugat po, ibababad po natin. Povidone iodine. Povidone iodine. Hanggang po mag-impis yung pamamaga. Kahit magiging kulay toyo, gaganda naman. Gaganda Maipis. naman. Oo. Kasi maiwasan yung pag-inom ng antibiotic pa eh. Yung antifungal masyadong Oo, matapang. masyadong matapang. Oo. May antifungal cream? Hindi na. Yung antifungal cream, sa totoo lang, Parang hindi na. hindi mag-i-effect eh. Hindi kakayanin. Hindi yung kakayanin. Kailangan talaga yung iniinom. So para sa akin, kung namamaga po, ano po yung signs ng pamamaga? Mapula. Ganito lang. Basta marami ako nakitang ganito. Pulang-pula po yan. Oh, No? Kung washer. napapakikita nyo, pulang-pula po yan, namamaga. No? Tapos, parang minsan may nana na lumalabas. No? Yun po yung inflamed state. So, ibabad nyo po siya sa betadine para ho masipsip ng sugat ninyo yung antiseptic. Yes. So, Correct. malinaw na malinaw. Last na lang, Yes po. Dr. Cathy, Yes bago po. natin tapusin na part 1. Yung ganitong medyo pangit lang yung kuko. Parang naghihiwalay siya. Alin to? Sa kaliwa, oo. Ito. May diferensya ba yan? Wala naman. Well, it could be of many things. Pwede sa trauma, o pwede meron siyang nodule dyan sa ilalim ng finger. No? May mga globus tumor na tinatawag. So, ito, kailangan patingnan. No? Iba kasi yung splitting of the nail from mga exposure to chemicals. Ibang hitsura niya. Yung binabantayan Sa natin. tip ng ng fingers ang nagkakaroon ng problema. Okay, ito ba ating part 1? Hinihingal na si Dr. Cathy. Babalik No tayo. problem po. Magbalik natin. Pampaganda tips. Kulubot, pekas, at lahat ng pampaganda tips. Palansyahin po natin.
Bye-bye po.